Napakaraming dapat pag-usapan pagdating sa mga ulat na ito tungkol sa naging pag-uusap, mga salitang binitawan, kumbaga, nina Trump at Netanyahu. Ambassador Regav, gusto ko muna ikaw ang tanungin. Kung totoo kahit kaunti ang mga ulat na ito, ano ang ipinapakita nito tungkol sa relasyon nina Trump at Netanyahu ngayon? Kabalintunaan man, maaari nakakatulong sa magkabilang panig ang pampublikong pagpapahayag ng kanilang pagkakaiba. Sa panig ng Amerika, ipinapakita niyang may pamumuno siya. Hindi niya ipinapakita, alam mo na, may mga batiko sa kanya mula sa mga right-wing na vlogger. Oo, sinasabi ng mga right-wing podcast na, alam mo na, nadala siya ni Netanyahu at ito ang paraan ni Trump para sabihin na, alam mo na, ako ang may kontrol dito at ako ang namumuno dito. At susundin ni Bibi ang utos ko. At kabalintunaan din, maaring maganda rin ito para kay Netanyahu. Dahil, gaya ng sinabi sa naunang ulat, si Netanyahu ay nasa ilalim ng maraming pag-atake. Mula kina Lapid, Bennett, Eisenkot, mga pinuno ng oposisyon na gustong pumalit sa kanya sa darating na halalan. Sinasabi nilang, puppet siya ni Trump, mahina siya, at hindi niya inaatik ang Hezbollah dahil pinipigilan siya ni Trump. At kaya mula sa pananaw ni Netanyahu, masasabi mo pang nakakalamang siya dahil ipinaglalaban niya at nakikipagtugali siya sa kanyang matalik na kaibigan, ang presidente ng Estado ng Israel. Ipinaglalaban ang interes ng Israel, maaaring maging pabor ito sa kanya. Naalala ko noong talumpati ni Trump sa Knesset sa huling bisita niya sa Israel, tiningnan niya si Netanyahu at sabi, Bibi, nakakainis ka minsan. Inaalala ko lang, pwede mong hanapin ang tamang salita pero matatag ka at matigas kang makipagnegosasyon para sa Israel. Dapat mong tandaan yan. Tama, kitang-kita na pinatigil ni Netanyahu ang mga atake sa Beirut na agad niyang ikinaharap ng matinding batikos mula sa oposisyon at kaalyado. Ano sa palagay mo tungkol dito, Dan? Tingnan mo, naiintindihan ko ang sinasabi ng embahador. Pero ayon sa Occam's razor, kadalasan ang pinakasimpleng sagot ang siyang tama. Ilang taon nang ibinibenta ni Netanyahu ang imahe ng isang tao na bihasa sa pagmamanipula ng geopolitika at napakahusay niyang umunawa sa politika ng Amerika at kaya niyang pakitumuhan ang lahat sa pinakamainam na paraan para sa kapakinabangan ng Israel. Ngayon, tingnan mo kung ano talaga ang nangyari. Sa nakaraang dekada, lubos niya na-alienate ang mga Europeo, pinakamalaking trading partner at tunay na kaalyado ng Israel. Associate member in European Union ang Israel. Na-alienate niya ang mga demokratiko nang salungatin niya si Barack Obama sa Kongreso noong 2015. Na-alienate niya ang mainstream Republikano dahil sa lantad na suporta kay Trump sa tatlong nakaraang eleksyon. Nung huling eleksyon, todo tayo siya kay Trump, lahat inilagay niya kay Trump at sinuwerte siya. Nagbunga ito nang umatake si Trump sa Iran. Pero mukhang bumaliktad ang giyerang yun dahil sa iba't ibang maling kalkulasyon sa estratehiya, ibang usapan na yun. Pinakamatindi nang humingi si Netanyahu ng tulong kay Trump para makialam sa personal niyang kaso sa Israel at sinubukan ni Trump na pilitin si Pangulong Herzog na kansilahin ang paglilitis kahit wala namang ganong proseso sa batas ng Israel. Ngayon, nilalabas ni Trump ang usapan kung saan minumura niya si Netanyahu at sinasabing iniligtas niya ito sa kulungan na hindi naman totoo. Itinuturing ni Trump si Netanyahu at Israel na parang basalyo. Ngayon, dapat sabihin, hindi dito nagsimula ang pagmumura ni Trump. Ang pagdepende ng Israel sa US ay matagal nang nangyayari. Ibig kong sabihin, binibigyan ng US ang Israel ng estratehikong proteksyon sa UN at kung ano-anong tulong, bala at armas. Balinaw yan. Pero hindi ko maalala na sumusunod ang Israel sa mga utos na ibinibigay ng US President nang hayagan sa parang isa silang banana republic, gaya na mangyayari ngayon kina Trump at Netanyahu. Kaya medyo nakakahiya ito. Hinahamon ko kung makakatulong ito kay Bibi sa eleksyon, mukha siyang kawawa. Kaya naman hindi na nakakagulat na tinatawag siyang puppet ni Trump ng buong oposisyon sa Israel. Tama lang, napunta siya sa estratehikong at politikal na dead end. Sige, gusto kong pag-usapan ng kaunti ang mga negosasyong muling nagaganap sa pagitan ng Israel at Lebanon. Ano ang maaari nating asahan sa round ng pag-uusap na yon? Bagong lahat, gusto ko lang tumugon, noong 57 umatras si Ben-Gurion mula sa Sinai dahil sa pampublikong kahilingan ng administrasyong Eisenhower. Sa tingin ko, tama ang naging desisyon niya. Noong 1973, sinabi ng administrasyong Nixon kay Golda Meir na hindi pwedeng palibutan ang ikatlong hukbong Ehipto sa Sinai. Tama ba? Meron din nangyari nung 82 sa Lebanon nang dumating si Reagan. Sinasabi ko lang mahaba na ang kasaysayan dito at dapat maging sensitibo
ang mga leader ng Israel sa kahilingan ng Estados Unidos. Ang tunay na patunay ay makikita sa resulta dahil sa tingin ko, tama si Netanyahu. Kung sabi niya na pinakamahalaga ngayon ang Iran at pangalawa lang ang Lebanon. At kung mapapakita ako ng pagiging flexible tungkol sa Lebanon at makukuha ko ang gusto ko, sana tungkol sa issue ng Iran na siyang nuclear, na siyang pinakamalaki. Ito ang pinakamahalagang usapin ngayon. Sulit itong gawin. Para sagutin ang tanong mo, interesante ito. Pwede mong tingnan ang baso na kalahating puno o kalahating walang laman. Walang ibang may kontrol sa Hezbollah, kundi ang Iran. At walang kontrol ang gobyerno ng Lebanon. Kaya walang mabuting mangyayari sa Lebanon. Pero ang kalahating puno ng baso ay na nangyayari ang mga pag-uusap na ito. Na dumarami ang bahagi ng publiko sa Lebanon na gusto ng kapayapaan sa Israel, na sawang-sawa na sila sa Hezbollah, sawang-sawa na sila sa impluwensya ng Iran sa kanilang bansa. Hindi dahil gusto nila ang Zionista o Israel, kundi mahal nila ang sariling bansa. Nais nilang muling makita ang Lebanon na ipinaglalaban ang soberanya nito. Galit sila sa Hezbollah dahil isinangkot nito ang Lebanon sa digmaan. Sawang-sawa na sila na may milisyang suportado ng Iran na kontrolado ang politika nila. Kitang-kita ang pagtutol ng mga tao. Sa palagay ko, nagbibigay ito ng dahilan para maging maingat na umasa sa hinaharap.